ito pong issue sa NBI ay napakahalaga. It concerns national security. Kita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente. I-quote ko na lang po yung kumalat na mga text messages. In the larger scheme of things, Sarah is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, ano, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yun. Tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno. Hindi naging tama yung paggastos. Nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Kami pa ang nagiging dahilan para o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Now, to pave way, para hindi naman po, kasi alam po ninyo yung issue po dun sa NBI ay mabigat po. It concerns national security po. Kaya po, kami po ay magbibigay po kami nang sa ganun ay hindi na po kami magamit na dahilan para hindi po siya makarating bukas. For today, we have House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, Deputy Majority Leader Paulo Ortega, and Assistant Majority Leader Jay Kung Hoon. Chairman Chua, may recommendation si Congresswoman Pam Zamora na yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government ay dapat na i-postpone to give way doon sa pag-appear ni VP Sara sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Anong decision po ng chairman? Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyong lahat. Actually, kaninang umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Dagdagan ko lang din. Don't get the committee wrong, no. These are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sabi nga po ni Chair, national security is at stake. And nakakabahala po, saka nakakatakot. Ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. So, dagdag ko lang po. Salamat. Well, ayaw nating maging rason, no, or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung subpoena sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking usapin ito, lalong-lalo na patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating buhay ng ating speaker, ang buhay ng ating first lady.
At lalong-lalo na may mga nga, kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? So, talagang tama din yung naging desisyon, no, ni Chairman Joel na ipagpaliban yung yung hearing bukas and harapin ni VP Sara yung mga nga, reklamo at saka yung mga issue sa kanya, no, at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Sir, nakarating na ba sa House leadership yung sinasabing report na mismong si President Marcos? I-quote ko na lang po yung kumalat na mga text messages. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, ano, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao, no, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no, ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, no, ang mga miyembro ng Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan, no, patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, no, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, so katulad ng DOJ, NBI, no, mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung nilabag bang batas, no, ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag ba siyang plunder, kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act, no. So tingin namin yun ang mas importante na kailangang bigyan ng importansya yung mga reklamo na yon sa ating Vice Presidente. Ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, balita ni ganito. But as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. Ano pong mangyayari kay Zulaika Lopez kasi mapapaso po yung contempt orders sa kanya on Saturday? Well, actually, humihingi pa kami ng update sa SAA, sa Sergeant at Arms, para ma-verify po yung talagang health condition ni Attorney Lopez. Once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pagdidesisyonan po ng mga komite kung ano po ang aming gagawin. So sir, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC?
Well, sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang natakil pa lang po kanina is yung issue para po bukas. So siguro pag once na nakatanggap na po kami ng report from the Sergeant at Arms, that's the time para tayo po ay i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition dun sa sinabi ni Chair Joel, no, you have to understand, no, na hindi ito desisyon lamang ng isang tao. Kailangan pagdesisyonan din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney Lopez, at kailangan din makausap yung mga doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya. So it is just right, no, na naging cautious din si Chairman Joel Chua dahil gusto rin ng komite na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya uling humarap sa komite ng Blue Ribbon. Tinatanong ba kung kailan po i-schedule itong ating good government hearing? Sa ngayon, wala pa. Chine-check pa namin yung schedule. Kasi sa totoo lang, ngayon, ang nakapokus din po ako dahil nagkaroon ng isang malaking sunog sa distrito ko kagabi. Kaya medyo yun muna ang pinagtuunan ko ng pansin ngayon. Kaya until nakatanggap nga po ako ng mga tawag sa mga kasama ko because eto nga po yung naging concern nila. So yun po muna yung aking pinag-focusan. In the meantime, ayusin ko po muna yung mga naging biktima po ng sunog sa distrito ko. Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente, no? Para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari, no, sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno, hindi naging tama yung paggastos, nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Unang-una, yung primary purpose po ng investigasyon din po natin, on top of that, ay in aid of legislation. By next week, magpa-file po kami ng mga House Bill na naging produkto po nito pong investigasyon. So, kaya nga po, sa totoo lang, yung impeachment po ay hindi pa po na pag-uusapan at kung ano pa po dahil sa totoo lang, nakapokus pa po kami dito po sa mga iba po pong usapin. Opinion niya yon. At kami naman po dito, yung katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that and we will still continue po kung anong trabaho na ginagawa namin dito sa House of Representatives. She also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng violation nga po on anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga raw po nito, ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Again, no, this is another, a statement of the Vice President na
sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi.